Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita na pagninilayan mula sa 2 kabanata ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, ay muli nating nakita kung paano ang ating Panginoong Jesus ay napuno ng galit, no? Tamang galit, saktong galit, dahil sa ang templo na dapat ay sa pagsamba ay naging isang lugar ng pangangalakal, negosyo, no? At ito po ay isang bagay na nagpagalit sa mga autoridad na nagpahintulot sa pagnegosyo yon. Palibhasa, meron din silang cut, meron din silang kabahagi doon sa kikitain ng mga nagbebenta ng kung ano-ano, mga pang-alay at iba pang mga bagay. Sa ating buhay, napakagandang pagnilayan yung paggalang natin sa mga lugar na laan para sa Diyos, lalo na yung simbahan, no? At ngayon ay pinagdiriwang din natin yung paglalaan sa Diyos ng Basilika ng Laterano sa Italia, sa Roma. At ito po ang simbahan ng kumbaga ng Diocese ng Roma. Kaya sa ating pagbasa, muling pinaalaala sa atin ng Panginoon yung pagturing natin sa simbahan, na tayo ba nagsisikap na ang Diyos ay makausap, no? Tayo ba ay yung focus pa natin nasa Diyos, o baka naman tayo nagkusang gumagawa ng ibang bagay na alam natin na hindi naman tungkol sa Diyos, o kahit hindi masama pero hindi tungkol sa Diyos, no? Halimbawa, nag-i-scroll lang sa loob ng simbahan, pero ang ini-scroll naman hindi naman yung pagbasa o mga bagay na makapagpapatulong sa pananalangin. Ano ba ang ating ginagawa sa loob ng simbahan? At isa pang bagay, magandang pagnilayan din na ang ating sariling katawan ay templo ng Diyos, no? Dito nananahan sa atin ng Diyos. Pinananahanan tayo ng Diyos kung atin siyang pahihintulutan, no? Na sana katulad ni Jesus, nandun din yung ating punyagi na alisin sa ating sistema, sa ating gunita, sa ating ulirat. Halimbawa, tayo ay binabagabag ng napakaraming mga tukso, mga bagay na hindi natin sinasadya na ma-replay, ma-rewind sa ating gunita. Mayroon ba tayong punyagi man lamang na paglabanan ito, o hinahayaan na lang ba natin na mag-replay ng mag-replay? Ang masakit pa niyan, minsan may pagkakataon na kapag ang tao ay nahirati na sa kasalanan, wala nang laban. Siya pa yung nagkukusa na gunitain ang mga bagay, mga larawan, mga o anuman na hindi ikinalulugod ng Diyos. At alam naman po natin ang mga bagay na yan. Lalo tigit sa lipunan natin ngayon, naglipa ng mga iba't ibang mga alok na tingnan, alok na panoorin, alok na pakinggan, ngunit mga bagay na hindi nagdudulot ng paglapit natin sa Diyos, at mga bagay na sa halip ay nagiging daan upang ang tao ay maging makasarili, makasalanan. Kung kaya sana yung aksyon ni Jesus ay hindi masayang sa bawat isa sa atin, sa pagpupunyagi nating maging tahanan ng Diyos. Amen. Pagpalain tayong lahat.